Ito ay isang luma at gasgas na dice na gawa sa buto, na pumurol at naging bilog na ang mga gilid. Sa paglipas ng mahabang panahon, ang maging abo, at tangayin ng hangin ang tunay nitong kapalaran. Pero sa unang tingin ko pa lang dito, maingat ko itong pinulot, at inuwi para panasan araw-araw. Inakala ng lahat na nababaliw na ako, pero ang hindi nila alam, basta't paikutin lang ang dice na ito, may pagkakataon kang magkaroon ng walang kapantay na kapangyarihan. Pero pinaikot ko ito sa loob ng 11 taon. Ang lumalabas araw-araw, ay alinman sa ipagpalit ang habang buhay na kalungkutan para sa 100 taong buhay. O magkaroon ng mababang uri ng espiritual na ugat para sa isang mortal. Nang ako'y nawawalan na ng pag-asa, sa isang pag-ikot ng dice, sabay-sabay na lumabas ang 4 na pinakamataas na antas ng likas na kapalaran. May kasama pang isang walang kapantay na pamamaraan ng pagsasanay. Pero sa ngayon, wala pa akong espiritual na ugat, kaya patuloy lang akong nagtitiis sa hardin ng mga halamang gamot ni Matandang Tay. Si Matandang Tay ay isang alchemista ng panlabas na sekta ng Yuking Sect. Espesyal ang kanyang posisyon, walang sino man sa panlabas na sekta ang nangangahas na galitin siya, at ako ay isa lamang sa kanyang mga alipin na nasa pinakamababang antas. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. May dumating na isang lalaki at isang babaeng cultivator sa hardin. Sinabi nilang inutusan silang bantayan ang hardin. Wala si Matandang Tay nitong mga nakaraang araw. Ayon sa mga balibalita, may isang demonyong cultivator na nakapasok sa Yuking Sect. Nagmeditasyon silang dalawa sa ilalim ng mga puno sa magkabilang gilid ng pangunahing tarangkahan. Pakalipas ang 2 taon, bumalik si Matandang Tay. Pinapanta niya kaming 4, kasama ako at si Zangge, sa atep. Napansin kong tumutulo ang dugo mula sa kanang kamay ni Matandang Tay na nasa loob ng kanyang manggas. Biglang bumigat ang dibdib ko. Hindi kaya, gagamitin niya kami para gumawa ng tableta. Habang iniisip ko ito, lalo akong natataranta, pero hindi ako nang ahas tumakbo. Kaya nilakasan ko na lang ang loob ko at sumunod sa loob. Nakaupo si Matandang Tay sa pangunahing upuan. Mahinahon siyang nagsalita, iabot ninyo ang inyong mga kamay. Masunuryang itinaas ng 4 na tao ang kanilang kanang kamay. Isa-isa itong hinipon ni Matandang Tay. Sa huli, tumingin siya kay Zangge. Ikaw lang ang may espiritual na ugat. Ang iba ay maaari nang bumalik. Nakahinga ako ng maluwag sa aking sarili. Dahil kaninang umaga lang, nagpaikot ako para sa espiritual na ugat. Kahapon, 4 pa ang espiritual na ugat ko. Ngayon, bigla na lang itong nawala. Hindi ko inasahan na may magandang idudulot pala ang kamalasan. Si Zangge ay tinanggap ni Elder Tai bilang disipulo. Mula noon, hindi na siya nagtrabaho. Samantalang ako, mayroon akong system. Kaya hindi ko na kailangang maghanap ng guro. Lumipas ang 2 taon. Muling umalis sa hardin si Elder Tai. Nagpalit na naman ng mga bantay. Si Zangge ay nakalagpas na sa Chi Refining Realm. Ako naman, tagapaglinis pa ring alalay. Pero araw-araw, palihim akong nagpapaikot ng dice para makakuha ng espiritual na ugat. Isang umaga, sa wakas ay lumabas sa dice ang 6 na uri ng pinakamataas na antas na espiritual na ugat. Huminga ako ng malalim. Hindi ko agad pinindot ang kumpirmasyon. May 2 pang cultivator sa labas ng pinto. Kung makakalikha ako ng malakas na ingay, tapos na ako. Mabuti na lang at kayang magbukas ng harang ng system. Isinara ko ang pinto ng kwarto. Iginilid ko ang daliri ko sa panel. At pinindot ang simulan ng laro ng buhay. Isang mainit na agos ang damaloy sa buong katawan ko. Tila ako'y nanaginip ng isang mahabang panaginip. Pagkagising ko, basang-basa ako ng pawis. Ang panel ay nag-refresh at naging listahan na ng mga katangian. Una kong tiningnan ang network ng relasyon. Elder Tai, isang bituin ng pagkasuklem. Kapag nag-cultivate ka, tiyak na papatayin ka niya. Zangge, walang pakialam. Sino si Xing Hangshen? Napalingon ako nang hindi namamalayan. Yung babaeng cultivator, nakatitig sa akin. At nginitian pa ako ng bahagya. Agad akong lumingon pabalik, lagot. Napansin ako dahil sa pinakamataas na antas ng karisma. Isa lang akong mortal, siya ay isang cultivator. Paano kung gusto niya akong gawing paraan para palakasin ang sarili niya? Pagsapit ng gabi, hinintay kong makatulog ng mahimbing ang 5 iba pang alipin. Binuksan ko ang harang, at sinimulang tanggapin ang kaalaman ng 6 Paths of Reincarnation Technique. Isang napakalaking alaala ang pumasok sa aking isipan. Kompleto na ang pagpasa ng unang antas ng cultivation technique. Kailangang linangin ng balansyado ang 6 na uri ng elemental na spiritual energy. Para makamit ang foundation establishment, sinimulan kong magsanay ng paghinga ayon sa mental technique. Wala pang 10 segundo, naramdaman ko na ang hangin sa himpapawid. Pati na ang spiritual energy ng lupa, kahoy, at tubig. Ngunit hindi ko pa nahuhuli ang spiritual energy ng apoy at kidlat. May lumabas na pagpipilian sa system. Una, maging isang tanyag na henyong walang kapantay at makakuha ng isang sandatang pang Chi Refining Realm. Pangalawa, magsanay ng hindi nagpapakitang gilas, at i-unlock ang kakayahang itago ang cultivation at spiritual roots. Agad kong pinili ang pangalawa. Sa isang iglap, naging 18 taong gulang na ako. Nasa ika-7 antas na ako ng Chi Refining. Ka-level ko na si Xing Hangshen. Sa nakalipas na 2 taon, hindi kami nag-usap ni isang salita. Pero tumaas na sa 2 bituin ang favorability niya sa akin. At palagi siyang nakatitig sa akin. Dahil dito, palagi akong naiilang. Isang araw, habang nagtatrabaho ako sa hardin ng mga halamang gamot, biglang tumayo si Xing Hangshen at lumapit sa akin. Natulala ang lahat ng ibang mga alipin. Sumama ka sa akin. Hindi ako nang ahas na tumanggi. Sinundan ko siya papasok sa isang gubat na walang tao. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Humarap sa akin si Xing Hangshen.
at bahagyang ngumiti. Huwag kang kabahan. Hindi kita papahirapan. Gusto kitang tanungin. Payag ka na bang maging isang alipin sa buong buhay mo? Tumapit siya sa tainga ko. At bumulong gamit ang isang sound transmission technique. Tulungan mo akong makuha ang aklat ng mga recipe ng Pile Doris ni Elder Tai. Dadalhin kita paalis sa Jade Pure Sect at pupunta tayo sa Demonic Cult. Kapag naging matagumpay ang iyong cultivation, pwede tayong maging Dao Companions. Sound transmission technique. Ang babaeng ito, isa siyang Demonic Cultivator. Wala dito si Elder Tai, outer sect lang ito. Kahit magsisigaw pa ako, walang darating. Mabilis kong tinimbang ang sitwasyon. Pareho kaming nasa ikapitong antas ng Chi Refining. Pero wala akong mga spell o magical weapon. Hindi ko siya matatalo sa direktang labanan. Kailangan ko muna siyang pakalmayin. Nagpanggap akong natatakot. Hindi ko alam kung nasaan ang Danpo, at nandyan pa si Zhangge. Nasiyahang ngumiti si Xing Hangshen. Ayos lang, makakapaghintay ako. Naglabas siya ng isang Pile Doris. Tutulungan ka ng Pile Doris na ito na buksan ang iyong ugat ng espiritu. Inumin mo muna ito, ituring mo ng regalo ko sa'yo. Halatang lason ang bagay na ito. Pero hindi ako makatanggi. Sa sandaling isinubo ko ito. Ginamit ko ang aking lakas ng espiritu para balutin ang Pile Doris para hindi ito matuno. Pagkatapos ay ibinuka ko ang aking bibig para ipakita sa kanya. Maraming salamat, Diwata. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Hinaplos ni Xing Hangshen ang aking mukha. Mula ngayon, sasanayin kita para maging aking asawa. Matagal-tagal din niya akong hinawakan bago ako nakawala. Pagbalik sa hardin ng mga halamang gamot, lumabas ang mga pagpipilian sa system. Una, magnakaw ng Danpo at makuha ang pabor ni Xing Hangshen. Kasabay nito, makukuha mo ang 5 bituing galit mula sa Yuking Sect. Pangalawa, huwag na huwag sumunod, hintayin umalis si Xing Hangshen. Maaaring makuha ang sword technique na Juji Shenjian. Pinili ko ang pangalawa, huwag na huwag sumunod. Pagsapit ng gabi, iniluwa ko ang Pile Doris na nasa loob ko at maingat itong itinago. Patuloy akong tahimik na nagsanay. Makalipas ang kalahating taon, nalagpasan ko ang 8th antas ng Chi Refining. At nagkaroon ako ng pandamang espiritual. Isang gabi, hating gabi na, biglang narinig ang voice transmission ni Xing Hangshen. Aakitin ko si Zhangge palayo. Pumasok ka na ngayon sa atep at hanapin ang Danpo. Naramdaman ko siyang dumaan sa may bubungan kasama si Zhangge. Ang lalaking cultivator sa pinto ay nakahandusay na sa ilalim ng puno, hindi malaman kung buhay o patay. Pumasok ako sa atep, nagsimula akong magpanggap na naghahanap. Hindi ko naman talaga sineryoso. Pagkalipas ng kalahating oras, bumalik si Xing Hangshen. Puno ng dugo ang kanyang katawan. Nahanap mo ba? Hindi ko mahanap. Hinalugog ko na ang lahat pero wala. Sa pag-atras ko, hindi ko sinasadyang natamba ang isang florera. Nabasag ang florera. Nakakagulat na lumitaw ang Danpo mula sa mga basag na piraso. Saglit akong natigilan, at agad na nagpanggap na masaya. Nakatago pala sa florera. Ang galing talagang magtago ng matandang ito. Mabilis na lumapit si Xing Hangshen at hinawakan ang kamay ko. Galing mo talaga. Ikaw nga ang pampaswerte ko. Paalala mula sa system, tumaas sa 3 bituin ang favorability ni Xing Hangshen. Nilagpasan niya ako, pinulot ang alchemy manual, at sinimulang basahin. At sa sandaling iyon, isang malamig na hangin ang pumasok mula sa pinto. Tinamaan ako ng isang malakas na puwersa at tumilapon. Sumalpok ako sa pader. Nang tingnan kong maigi, si matandang tay pala. Itinagilid ko ang aking ulo at pananginig ang kanang paa ko. Agad akong nagpanggap na walang malay. May papel na antang-antang sa palad ni matandang tay. Sa isang hampas ng palad, pinabagsak niya si Xing Hangshen sa sahig. At binawi ang alchemy manual. Tatarantang tumakas si Xing Hangshen. Mabilis na lumabas ang dalawa sa silid. Nakahiga lang ako sa sahig, hindi gumagalaw. Makalipas ang isang buong oras, bumalik si matandang tay. Tumayo siya sa harap ko at tinitigan ako ng walang imik. Dahan-dahan akong bumangon habang hinihilot ang aking ulo. Nagpanggap akong litong-lito. Matandang tay, buti po't nakabalik na kayo. Nasaan na yung bruha? Walang ekspresyon ang mukha ni matandang tay. Anong sinabi niya sa iyo? Sinabi ko sa kanya ang lahat ng matapat. Hinawakan ni matandang tay ang aking pulso at maingat na pinakiramdaman. Ang batang ito ay walang spiritual root o anumang cultivation. Baka naman nag-aalala lang ako ng sobra. Inis niyang iwinaksi ang kamay ko. Sige na, bumalik ka na at matulog. Nakahinga ako ng maluwag. Bumalik ako sa kwarto at binuksan ang panel. Paalala mula sa system. Dahil hindi mo tinulungan si Xing Hangshen na nakawin ang alchemy manual. Tatanggap mo ang teknik ng espada, banal na daliring espada. Gamit ang daliri bilang espada, ang enerhiyang espiritual ay ginagawang hangin ng espada. Dahil sa pambihira kong kaalaman sa sining ng espada, natutunan ko ito sa gabing iyon din. Kinabukasan, nabalitaan kong napakasama raw ng pagkamatay ni Zhangge. Ang lalaking cultivator sa may pinto ay maaga ring umalis. Muling nagpakita ng paalala ang system. Tumaas ang favorability ni Xing Hangshen sa 3.5 bituin. Ano bang problema ng babaeng ito? Pagkalipas ng kalahating buwan, umalis na naman si matandang tay. Narinig ko na malapit na raw ang kanyang katapusan. Nag-iikot siya para maghanap ng mga halamang gamot na pampahaba ng buhay. Sana lang mamatay na sa labas ang matandang iyon. Dahil total, nananatili pa rin ang hatred value niya sa akin. Pagkalipas ng 2 taon, 20 taong gulang na ako. Ang 4 na uri ng spiritual roots ko ay umabot na sa 9 na antas ng Chi Refinement. Pero ang kidlat na spiritual Chi at apoy na spiritual Chi ay hindi talaga mahagilap sa paligid ng hardin ng mga halamang gamot. Kailangan ko nang umalis. Kinuha ko ang 1,000 high-grade na spirit stones na nakatago sa system.
Naglakad ako patungo sa tarangkahan ng bundok ng Jade Pure Sect. Igil, ipakita mo ang iyong sect token. Hinarang ako ng 4 na disipulo na nasa ikalimang antas ng Chi Refinement. Pinatay ko ang hiding function. Magalang akong yumukod at nagsalita. Ako si Hanjo, isang rogue cultivator sa ika-9 na antas ng Chi Refinement. Nais kong sumali sa Jade Pure Sect. Agad na nagbago ang pakikitungo ng 4. Personal na pumunta si Outer Sect Deacon Yang Luo. Magalang niyang sinuri ang aking pagkatao. Nakipagtulungan ako at ipinakita ang isang galaw ng Unrivaled Finger Divine Sword. Isang sword chi ang tumagos sa pader ng bundok. Nagpa siya agad si Yang Luo. Walang problema, sumunod ka sa akin. Simula sa araw na ito, isa ka ng Outer Sect disciple ng Jade Pure Sect. Habang naglalakad, tinanong ko siya, mayroon bang lugar sa sekta para magsanay ng kidlat at apoy na spiritual chi? Natigilan si Yang Luo, itinaas ko ang kanang kamay ko. Isang kidlat ang lumabas mula sa aking palad. Nanliit ang mga mata ni Yang Luo. Paalala ng system, ang favorability ni Yang Luo ay umabot sa isang bituin. Agad niyang sinabi na tutulungan niya akong i-rekomenda sa Elders Hall. Dinala niya ako sa registration office para ayusin ang mga papeles. Nakatanggap ako ng sect token, roba, at storage bag. 100 low-grade na spirit stones at isang bote ng chicken denseng pills. Isinara ko ang pinto ng kwarto. Sa wakas, makakapag-ensayo na ako ng payapa. Nang ako'y naghahandang mag-meditate, biglang nagpakita ang system ng isang paalala na hindi ko pa kailanman nakita. Con un zarpazo hizo añicos el cristal del vehículo.